Teacher B. So, nandito tayo ngayon para umattend ng meeting sa Central Elementary School kasi nga ah, meron kaming meeting ngayon para sa mga plans for the alumni at ngayon nga papunta na tayo doon. Ayan at malapit na nga po tayo. Sana maraming umattend ng meeting ngayon although hindi masyadong na-coordinate pero sana ay marami pa rin maka-attend kasi kailangan namin mag-meeting ngayon para ma-plancha na yung mga plans for the alumni homecoming. Ayan at malapit na nga po tayo. Malapit tayong dumating. Ito na yung paliko papunta doon. Nasa C5 Extension Road na tayo. Papalabas na tayo ng Padre Diagosera. So, mamaya pagtawid natin ng tulay. Eto na, andito na nga Las tayo Piñas sa Central Elementary School. School. Yan na siya ngayon. So, ayan. Malaking pagbabago na. Pero may na-vlog na rin ang ng school. Yan yung resource. Ikutin natin bago mag-upisa yung meeting. Ang ganda. Nice nito. Ganda, makubulan. Ang cute. Ang ganda yung mga drawing natin ng elementary tayo. Oh, diba? Nice. Ito ganda, oh. Ayan, so kukonti pa lang tayo. So, pag-usapan lang muna natin yung mga kaganapan. Magaya ako sa Kumlasan. Sino ba? Ako yun. Ako na lang. Amin na. Sakto na sakto. Lagay niya. Tayo ulit, marami na tayo yun. Naka-video. Naka-video. Yes. Yes, kaway-kaway. Sa treasurer. Hello. Sa treasurer. Ngayon lang nag-video. Ang dami na napag-usapan. Natutuwa naman ako na dami natin. Yes. Subscribe nyo naman yung YouTube channel ko. Para pag kumita tayo may makakapag-sponsor na ako. Si Cecil din may ano din yan sa Reels. Sino pa hindi naka? At yun nga po, marami na tayong napag-usapan. At kasama na po dyan ay yung ating mga t-shirt. So, meron po tayong logo, nakagawa na tayo ng logo. At yun na yung ating official logo na gagamitin natin para sa alumni homecoming. Tapos yung theme natin na gagamitin ay yung 110th Years of Excellence and Loyalty for a Bright Future Ahead. So, yun po yung ating theme for the celebration of the homecoming. So, ayan po. Nag-umpisa na nga po tayo doon sa ating registration. So, nagpa-register na yung ibang mga batch. Yung batch 2003, they have 67 registration. Yung iba pang mga batch, kasama na yung batch 68, meron na rin sila. So, maraming pang ibang mga batch na nakapagpa-register na. At yung sa 100 na registration, yung 50 pesos doon mapupunta sa ating school, automatic yon. And yung para sa mga gagamitin naman para dun sa mga gastos ng reunions o ng homecoming, yung kukunin natin dun sa 50%, yung 50 pesos ng 100. So, ganun yung napagkasunduan. So, ang ating logo, once again, ay gagamitin natin para sa reunion. So, this is the official logo that we're going to use for our
homecoming, yung 110th celebration, founding anniversary ng LPS ESC, Las Piñas Elementary School Central. So, yan po yung ating gagamitin. So, kailangan pong maka-attend kayo ng meeting ng September 6. So, sa September 6 po ay tatanggap tayo ng mga registrations, pag-uusapan din yung iba pang mga detalye ng reunion. So, kailangan po na maka-attend kayo at amin po aasahan na sana'y makaka-attend kayo ng meeting on September 6. So, see you po lahat sa September 6. Maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po ay magkita-kita tayong lahat sa September 6 para po sa registration and meeting po ng ating alumni. So, see you there po! So, nandito tayo ngayon sa garden kasi kukuha tayo ng mulberry dahon. Kasi gagawin natin tsaa. Dapat o kasi binabawasan talaga yung dahon ng mulberry para siya mamumong pagkarami naman. So, ayan. Mangunguha tayo para gagawin natin tsaa. Ang dami po. Sobrang dami. Ang taas na. Ayan. Mabawasan natin yan. Kuha tayo pang grabe ka na laki ng mga dahon niya. Sobrang laki. Ang dami. Ang dami natin kukunin. Hugasan na po natin isa-isa. Ayan. So, sobrang lalaki ng ating mulberry leaves. Tingnan niya naman. So, atin siyang hihiwain bago natin ilagay doon sa ating papakuluan na kasirola. So, ayan na siya. Lalagyan na natin siya ng tubig at pakukuluan. Ayan, nasa 20 peraso itong ating nilagay na dahon ng mulberry. So, mga 1 liter of water. So, atin na siyang pakukuluan. Ayan. So, pakuluan lang natin siya for 10 minutes. Tapos, okay na siya as tsaa. Ayan. At, luto na po ang ating tsaa. Lalamigin lang po natin. Ayan. So, luto na ang ating tsaa. Tikman na natin. Ayan. Tikman na natin. Ayan. So, kukuha lang tayo ng tasa para mailagay na natin yung ating nilutong tsaa. Mulberry tea ang ating ginawa. Tapos, bubuhos na natin dito sa ating tsaa. Konti lang pala nilagay kong 1 liter kasi syempre kumulo na siya. So, mamaya, gagamitin ko pa rin yan. Iinitin ko pa siya na isa pang init para mamaya. Ayan na po ang ating mulberry tea. Para talaga siyang tsaa. Kulay na kulay tsaa. So, a beautiful life mga ka-Churby. So, we're gonna talk about mulberry leaves today. Kasi, yung ating ginawang tsaa. What I have in the garden is small variety. Pero hindi yun yung importante. Kahit maliliit lang yung bunga niya. Ang importante naman ay yung pag-usapan na ay yung leaves kasi yung ginamit ko sa paggawa ng tsaa. So, kailangan natin yung health benefits nung tsaa ng yung leaves ng mulberry. So, yun nga.
it lowers down sugar level daw. So, kasi merong compound yung mulberry leaves, sinatawag siyang diosinogermicin o DNJ, yun yung tawag sa kanya, yung compound na lowers down carbohydrates in the blood. So, yun yung kailangan natin kasi nga, iba yung carbohydrates, nagiging sugar siya. So, yun, it lowers down sugar level in blood. So, yun lang, inom tayo kasi meron nga siyang diosinogermicin na siyang compound na nakakapagpababa ng carbohydrates, which in turn lowers down the sugar level in the blood. So, palagi tayong sana palagi tayong makainom kasi hindi naman madali mag-prepare sa mamimitas ka. Kanina nilaga ako mga 20 piraso ng dahon. Maigi naman daw yung binabawasan yung dahon ng mulberry kasi mas nagbubunga siya kapag binabawasan ng dahon. So, makakaigi yun dun sa tanim nating mulberry. So, yan, iinom lang tayo ng iinom hanggat meron tayong dahon ng mulberry. So, mas maganda nga na inaalisan yung dahon kasi nga para magbunga siya. So, kung araw-araw tayong gagawa ng tsaa, edi maigi rin yun, makakabuti yun. Sana kayanin ng puno, no? Pero yun, gagawa tayo ng gagawa hanggang dumami ng dumami yung bunga niya. Yung bunga naman din naman ay maigi rin sa katawan natin. So, yun. Ay, alam niyo ba pwede rin gulayin ng mulberry leaves? Pwede siyang gawin parang laing. Minsan ay ilalagay ko dito yung link kasi meron ako nagawa na nun actually na paano gawin naman gulayan, ihalo sa sinigang o sa gawing parang talbos ng kamote yung dahon ng mulberry. Ginugulay din siya. So, ginagawa rin siyang parang laing. Minsan gagawa rin tayo. Ilalagay ko nga pala sa link nito sa description box yung ginawa ko dati. Ginulay ko yung mulberry leaves. So, para makita nyo din. Kasi maganda rin yun. Nagawa ko siyang ilagay pambalot doon sa isda. Nagawa ko na yon. Tapos yung minsan nga gagawa rin tayo ng parang ilalahok siya sa sinigang o kaya ay gagawin natin siyang laing. Gagawin natin yon kasi nga masustansya yung mulberry leaves. Marami siyang health benefits. Ayan, so gagawa ulit tayo ng mulberry leaves tea. Hindi natin siya uli, lalagyan natin uli ng tubig kasi nga medyo konti lang nilagay ko kanina. So, please like, comment, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood.